Ang Hilagang Korea ay halos parang isang lugar na hindi naapektuhan ng panahon, isang kaharian na sarado sa ibang bahagi ng mundo. Opisyal na tinatawag na Democratic People's Republic of Korea o DPRK, pero malayo ito sa pagiging demokratiko. Ito ay isang totalitaryong estado, isang bansa kung saan ang kontrol ng gobyerno ay umaabot sa bawat sulok ng buhay ng isang tao, mula sa sandaling ipanganak sila hanggang sa araw na mamatay sila. Ang bansang ito ay pinamahalaan ng isang pamilya, ang mga Kim, sa loob ng mahigit 7 dekada na nagtatag ng nag-iisang komunistang dinastya sa mundo. Ang ipinapakita nitong imahe sa labas ay puno ng mga parada ng militar at walang pag-alinlangang katapatan. Ngunit sa ilalim ng maingat na binuong harapan na ito ay nakatago ang isang realidad. Isang kuwento na madalas ibinubulong ngunit bihirang naririnig ng mas malawak na mundo. Ang mismong pangalan, ang Hermit Kingdom, ay nagsasabi ng marami tungkol sa kalikasan nito. Sa halos buong pag-iral nito, sinadya ng Hilagang Korea na ihiwalay ang sarili, na lumikha ng isang lipunan na nababalot ng misteryo at maling impormasyon. Ang pagpasok ng mga dayuhan ay mahigpit na pinaghihigpitan, at ang impormasyon na pumapasok o lumalabas ay mahigpit na kinokontrol ng Estado. Ang mga tao sa loob ng mga hangganan nito ay nabubuhay sa isang bula, kung saan ang tanging realidad na itinuturo sa kanila ay ang pinahintulutang Rehimeng Kim. Ang kanilang libangan, lahat ay mga kasangkapan na idinisenyo upang palakasin ang salaysay ng Estado and ang tulad Diyos na katayuan ng kanilang mga pinuno. Ang paghihiwalay na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang pangunahing estratehiya para sa kaligtasan, isang paraan upang mapanatili ang ganap na kontrol sa 26 na milyong mamamayan nito. Ang kuwento ng Hilagang Korea ay nagsisimula hindi sa pagtatatag nito, kundi sa pagtatapos ng imperyo ng ibang bansa. Sa loob ng ilang dekada, ang Korean Peninsula ay nasa ilalim ng malupit na kolonyal na pamamahala ng Japan. Nang sumuko ang Japan, ipinagdiwang ng mga Koreano ang kanilang kalayaan. Nangangarap ng isang nagkakaisa at malayang bansa. Gayunpaman, ang pangarap na ito ay mabilis na nawasak ng umuusbong na Cold War. Ang mga nagwaging Allied Powers ay may iba't ibang pananaw para sa kinabukasan ng Korea. Unyong Soviet, Estados Unidos. Upang pamahalaan ang pagsuko ng mga tropang Hapon, nagpasya silang pansamantalang hatiin ang peninsula sa kahabaan ng ika-38 paralel. Inokupa ng mga Soviet ang hilagang kalahati. Inokupa ng mga Amerikano ang timog na kalahati. Ang pansamantalang paghahati na ito ay mabilis na naging isang permanenteng realidad sa politika. Sa hilaga, inilagay ng Unyong Soviet si Kim Il-sung bilang pinuno. Agad niyang pinagsama ang kapangyarihan at nagtatag ng komunistang estado na binigyang modelo sa Unyong Soviet. Sa timog, sinuportahan ng Estados Unidos si Syngman Rhee, humantong sa pagbuo ng Republika ng Korea. Pagsapit ng 1948, dalawang magkahiwalay na estado ang formal na idineklara. Noong Hunyo 25, 1950, inilunsad ni Kim Il-sung ang isang sorpresang pagsalakay sa timog. Suporta, Unyong Soviet. Suporta Tsina. Ito ang simula ng digmaang Koreano. Ang digmaan ay nagpasok ng mga internasyonal na kapangyarihan. Ang digmaan ay mapaminsala, mga lungsod ay nawasak, milyon-milyong buhay ang nawala. Ang mga pamilya ay pinaghiwalay at nagdaan sa trauma. Isang itim at puting litrato ng mga refugee na tumatakas patimog, ang kanilang mga mukha ay nababakasan ng takot at pagod. Ang digmaan ay nagtapos sa isang paghinto noong Hulyo 27, 1953, isang armistice, hindi kapayapaan. Ang dalawang Korea ay technical na nananatiling nasa estado ng digmaan hanggang ngayon. Para sa Hilaga, ang digmaan ay naging pundasyong mito. Ginagamit upang bigyang katwiran ng rehimen at ang walang humpay na paghahanap ng lakas militar. Ang pagkasira at trauma ay nag-iwan ng hindi mabubura na marka. Nagpalakas ito ng matinding paranoia at mentalidad ng pagkubkob. Ito ay patuloy na nagtatakda ng pananaw ng Hilagang Korea sa mundo. Ang kasaysayan ng Hilagang Korea ay hindi maihiwalay sa kasaysayan ng isang pamilya, ang mga Kim. Nagsimula ang dinastya kay Kim Il-sung, ang walang hanggang pangulo. Matapos mailuklok ng mga Soviet, matagumpay niyang nilinis ang kanyang mga kalaban sa politika at naglinang ng isang makapangyarihang kulto ng personalidad. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang ama ng bansa, isang maalamat na mandirigma na nag-iisang nagpalaya sa Korea mula sa mga Hapon. Itinaas siya ng propaganda ng Estado sa isang banal na katayuan. Ang kanyang mga larawan ay kinakailangan sa bawat tahanan opisina at silid-aralan.
Ang kanyang kuwento sa buhay ay pinaganda upang maging isang epikong kuwento, at ang kanyang mga salita ay itinuring na sagradong kasulatan. Naghari siya sa loob ng 46 na taon, hinubog ang bansa sa kanyang imahe, at inilatag ang pundasyon para sa walang hanggang pamamahala ng kanyang pamilya. Sa pagkamatay ni Kim Il-sung noong 1994, ang kapangyarihan ay ipinasa sa kanyang anak, si Kim Jong-il. Ito ay isang hindi pa naganap na pangyayari sa komunistang mundo, isang hereditaryong pagpapalit. Kilala bilang mahal na pinuno, ang pamamahala ni Kim Jong-il ay minarkahan ng matinding hamon at mas malaking paghihiwalay. Minana niya ang isang bansa na nasa bingit ng pagbagsak, na wala na ang kanyang tagapagtaguyod na Soviet. Ang kanyang panunungkulan ay nakita ang mapaminsalang tagutom ng 1990s, ang Arduous March. Sa kabila ng kalamidad, inilihis niya ang kakaunting yaman ng bansa sa militar, at sa umuusbong na programa ng sandatang nuklear nito, ang pagkamatay ni Kim Jong-il noong 2011 ay nagdala sa kanyang bunsong anak, si Kim Jong-un, sa kapangyarihan. Sa simula itinuring ng ilan sa kanluran bilang posibleng reformador dahil sa kanyang kabataan at edukasyon sa Switzerland. Ngunit mabilis niyang pinatunayan na siya ay kasing walang awa ng kanyang ama at lolo. Pinagsama niya ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagpatay sa matataas na opisyal, kabilang ang kanyang sariling tiyuhin, Jang Song-taek. Ito ay nagpadala ng malinaw na mensahe na ang kanyang kontrol ay ganap. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng malaking pag-unlad sa nuclear at missile, na nagdulot ng maraming pagsubok na nakakuha ng internasyonal na pagkondena at pinahigpit na mga parusa. Naglinang siya ng mas modernong pampublikong imahe, ngunit walang palatandaan ng pagpapaluwag sa mahigpit na hawak ng Estado. Sa puso ng pamamahala ng Hilagang Korea ay nakasalalay ang ideolohiya ng Juche, na alam mo, karaniwang isinasalin bilang pagiging umaasa sa sarili. Binuo at pinaunlad ni Kim Il-sung, ang Juche ay ang opisyal na pilosopya ng Estado at isang gabay na prinsipyo para sa halos bawat aspeto ng buhay Koreano. Dapat lutasin ang kanilang sariling mga problema gamit ang kanilang sariling mga mapagkukunan at lakas. Ito ay nagtuturo ng kalayaan sa politika, kasarinlan sa ekonomiya, isang depensa na umaasa sa sarili. Sa praktika, gayunpaman, ang Juche ay ginamit upang bigyang katwiran ng matinding isolasyonismo at upang bigyang katwiran ng pagkabigo sa ekonomiya. Ang layunin ng kasarinlan sa ekonomiya ay humantong sa hindi epektibong pagpaplano ng Estado at pag-atubili na isama sa pandaigdigang ekonomiya, na nag-iwan sa bansa na mahirap at atrasado sa teknolohiya. Nang bumagsak ang ekonomiya at nagkaroon ng tagutom, hindi sinisi ng rehimen ang sarili nitong mga patakaran, kundi nanawagan para sa mas malaking pagsunod sa Juche, humihingi ng mas malaking sakripisyo mula sa populasyon. Ang ideolohiya ay naging kasangkapan para sa kontrol. Bilang pandagdagdag sa Juche ay ang patakaran ng Songun o Military First. Ipinag-utos ng Songun na ang Korean People's Army ang pangunahing puwersa at ang lahat ng pambansang mapagkukunan ay dapat unahin para sa militar. Ang hukbo ay puwersa sa paggawa at modelo ng ideolohiya para sa iba pang bahagi ng lipunan. Tinitiyak nito ang katapatan ng militar sa rehimen at nagsisilbing tagagarantiya ng kapangyarihan ng pamilya Kim. Pagbuhos ng limitadong budget sa militar, habang kulang ang agrikultura, kalusugan, at consumer goods. Nilikha ang estado ng garrison, kung saan sibilyan ay palaging pangalawa. Tinuturuan ng mga tao na ipagmalaki ang lakas militar, kahit na ang kanilang sariling tiyan ay walang laman. Ang pangyayaring ito ay nagtatakda ng estruktura ng lipunan at ng mga pinahalagahang bagay sa sistema. Ang ekonomiya ng Hilagang Korea ay sa totoo lang, isang anino lamang ng dati nitong kalagayan. Sa mga dekada pagkatapos ng digmaang Koreano, sa malaking tulong mula sa bloking Soviet, ang Hilaga ay talagang nalampasan ang timog sa pag-unlad ng industriya. Ito ay isang panahon ng pagtatayo at relatibong kasaganaan. Ang pagbagsak ng Unyong Soviet noong 1991 ay isang malaking sakuna na wala ang mga subsidyang gasolina, hilaw na materyales at tulong sa pagkain, na naging sanhi ng paghinto ng mga pabrika at pagbagsak ng sistema ng pamamahagi ng pagkain. Ang pagbagsak ng ekonomiya at natural na kalamidad ay nagdulot ng malaking tagutom noong 1990s. Hindi na kayang tustusan ng Estado ang mga mamamayan nito, nagpilit sa kanila na maghanap ng sariling paraan upang mabuhay. Naitatag ang mga informal na pamilihan, jangmadang, mga gamit sa bahay, lutong bahay na pagkain, at mga bagay na ipinuslit mula sa China.
Opisyal na kinokondena ng rehimen ang mga aktibidad na ito, ngunit napilitan itong tiisin ang mga ito bilang isang kinakailangang kasamaan. Ang militar ay hindi proporsyonal na malaki at makapangyarihan. 1.2 milyong aktibong tauhan, milyon-milyon pa sa reserba. Doktrina, asymmetric warfare. Malaking puwersa ng artilerya na nakatutok sa Seoul. Programa ng sandatang nuklear. Ang pagbuo ng mga bombang nuklear at ICBMs ay itinuturing na pinakamataas na siguro laban sa dayuhang pagsalakay. Ang walang humpay na pagtutok sa military ay may napakalaking halaga sa tao. Ang perang ginastos sa nuklear at misil ay maaring ginamit para sa agrikultura, infrastruktura o pag-import ng gamot at pagkain. Sa Pyongyang, ang ilang tao ay may access sa imported na kalakal at modernong amenities. Para sa karamihan, lalo na sa mga probinsya, ang buhay ay isang pang-araw-araw na pakikibaka. Ang ekonomiya ay dalawahan, lihim na military-industrial complex iyo, naghihirap na sektor ng sibilyan, sinusuportahan ng illegal na pamilihan at ng katatagan ng mga ordinaryong tao, kuwento ng katatagan sa harap ng paghihirap. Ang paghahanap ng Hilagang Korea ng mga sandatang nuklear ay, alam mo, ginawa itong isa sa mga bansang pinakamahigpit na pinatawan ng parusa sa mundo. Ang United Nations Security Council, kasama ang mga individual na bansa tulad ng Estados Unidos, ay nagpataw ng isang matinding hanay ng mga parusang pang-ekonomiya. Ang mga hakbang na ito ay nagtatarget sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Hilagang Korea: carbon, tela, at pananalapi. Ang rehimeng Kim ay napatunayang napakahusay sa pag-iwas sa mga ito sa pamamagitan ng cybercrime, pagbebenta ng armas, at mga network ng pagpupuslit. Paulit-ulit nitong ipinakita na handa itong hayaan ng mga mamamayan nito na magdusa sa halip na isuko ang panlaban nitong nuklear. Dahil dito, ang mga parusa ay madalas na pinakamahirap na tumama sa pangkalahatang populasyon. Ang sitwasyon ng karapatang pantao sa Hilagang Korea ay itinuturing ng United Nations na nasa sarili nitong kategorya. Isang landmark na ulat noong 2014 ang nagdokumento ng sistematiko, malawakan, at matinding paglabag sa karapatang pantao, pagpuksa, pagpatay, pagkalipin, pagpapahirap, at pagkakakulong. Detalyado ng ulat ang nakatakot na kondisyon sa malawak network ng mga kampo ng bilangguan ng politika. Juan Liso, para sa mga mamamayan sa labas ng mga kampo, ang buhay ay wala pa ring batayang kalayaan. Walang kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, pagtitipon o relihiyon. Ang seguridad ng Estado ay mahigpit na nagmamatyag sa populasyon, umaasa sa isang network ng mga impormante. Anumang pagtutol ay maaring magresulta sa matinding parusa para sa individual at sa buong pamilya nito sa loob ng hanggang 3 henerasyon, ang Songbun. Ang sistemang ito ng kolektibong parusa ay tinitiyak na ang takot at katahimikan ay laganap sa bawat antas ng lipunan at ginagawang halos imposible ang organisadong oposisyon. Sa huling bahagi ng 2025, ang Hilagang Korea ay nasa critical na yugto, humaharap sa pagtatagpo ng napakalaking hamon. Ang matinding paghihiwalay na ipinataw sa sarili sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay nagkaroon ng mapaminsalang epekto. Ang halos ganap na pagsasara ng kalakalan sa Tsina, ang lifeline ng ekonomiya nito, ay nagpalumpo sa marupok na ekonomiya. Ang mga ulat mula sa loob ng bansa ay nagsasabi ng matinding kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo. Humigpit ang kontrol ng rehimen na may mga bagong batas na nagpapahirap sa mga dayuhang media at impluensya mula sa labas. Sa internasyonal na entablado, nananatiling hindi tiyak ang posisyon ng Pyongyang. Ang diplomatikong pakipag-ugnayan sa United States at sa South Korea ay huminto. Pinalitan ito ng pagbabalik sa mapanlabang retorika at serye ng mga mapanuksong pagsubok ng misil. Pinalalim ni Kim Jong-un ang kanyang ugnayan sa Rusya at sa Tsina, isang pagkakahanay na nagpapatibay ng posisyon niya laban sa kanluran. Iniuulat na may palitang bala ng artilerya para sa pagkain, gasolina at teknolohiyang militar. Unti-unting nagbabago ang kapaligiran ng impormasyon sa kabila ng pagsisikap ng Estado. Ang mga USB drive at SD card na naglalaman ng drama, pelikula, at balita ng Timog Korea ay ipinupuslit sa hangganan. Nagbibigay ito ng sulyap sa ibang mundo at tahimik nagpapahina sa monopolyo ng Estado sa impormasyon. Para sa mas batang henerasyon, na lumaki sa mga pamilihan, ang opisyal na salaysay ay lalong nagiging walang saysay. Ang bagong impluensya ay tahimik na nagbubuo ng mga alternatibong pananaw. Ang landas pasulong ay maaring humantong sa reforma, pagbagsak, o pagpapatuloy ng kasalukuyang paghina. Ang kinabukasan ng Hilagang Korea ay nababalot ng kawalan ng katiyakan.